bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita.
Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita, Martes, June 23, 2026. Sa ating pong headlines, Pangulong BBM, pinapura ang incentives package para po sa mga mamumuhunan sa AI at mga semiconductor. Grade 9 suspect sa pamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, lulong sa larong Gory Box ayon sa PNP. School shooting sa Tacloban, inimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation. Pinigting na security protocol sa mga paaralan pinaplansya na ng PNP ayon sa DepEd. Pamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, higit isang buwang pinagplanuhan daw po ng mga suspect ayon sa PNP. Isa ang patay, isa ang sugatan sa panggaan ng motorsiklo sa Hinubaan, Negros Occidental. Tatlo naman ang naaresto. Higit sa halos 14 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Iloilo. Rapido, hataw, balita. Ano pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita. Nilinaw ho ng Philippine National Police na 3 ang kumpirmadong namatay sa pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Isa ang naitalang kritikal na kondisyon sa ospital dahil po sa naturang krimen. Bati naman sa report, umabot po sa 20 ang sugatan sa naturang pamaril ng 2 minor de edad, kung saan 15 ang mayroong bullet-related injuries, habang 5 naman ang non-bullet-related injuries. Higit isang buwan na pinagplanuhan ng 2 grade 9 suspects ang pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ng Eastern Visayas, lumalabas sa inisyal na investigasyon na naisip na ng 2 lalaking estudyante, isang 14 anyos at isang 15 anyos na gawin ang krimen noong pang May 1. Pinag-usapan ng 2 gunmen sa isang messaging app kung paano ipupuslit ang mga baril, kailan at saan magkikita para gawin ang pamaril, kasama na rin ang kumpiyansa nila na umiiral na parusa laban sa mga menor de edad. Bukod sa anggulo ng bullying, tinitignan din ng PNP ang posibilidad na lulong sa violenting larong Gory Box ang isa sa 2 salarin. Gory Box na yun na lakay rin. Chaotic Games ba yun? Chaotic game. May da-download yan sa ano eh. Huwag nyo na i-download ha. Sa Google Play, sa ang lakas pala Steam. ng baka-impluensya, no? Grabe. Delikado ho yun. Kaya siguro bantayan natin, yung mga magulang, bantayan natin yung mga anak natin. Baka ano nang nilalaro dyan, ha? Samantala, pinaplansya na po ng PNP ng DepEd ang planong pagpapatupad ng pinaigting na security protocols sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod pa ito ng insidente ng pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay po ng 3 katao. Gayon din ng sunod-sunod na insidente naman ng pananaksak sa magkaibang mga eskwelahan sa lalawigan ng Cavite. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., target daw pong ma-institutionalize ang preventive measures para maiwasan ang mga kaparehong karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Sinuporta naman ni DepEd Secretary Sani Angara ang planong dagdag na security measures para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante. Samantala, humina na ang bagyong Francisco habang nanatili pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, uli namataan ng Typhoon Francisco sa layong 380 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan.
taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 175 kilometro bawat oras at pagbugsong abot ng 215 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Samantala, ang sama ng panahong binabantayan sa labas ng PAR ay lumakas pa bilang isang tropical storm. Kung itong namataan sa layong 2,605 kilometro silangan ng Southeastern Luzon at taglay ang lakas ng hangin abot sa 65 kilometers per hour, bugso nga abot sa 80 kilometro bawat oras at kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Samantala sa iba pang balita, 6 pambaril ang voluntaryong isinorendo ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Philippine National Police. Ayon po sa PNP, tinanggap ang mga baril mula sa legal representative ng Senador sa kanyang bahay sa Silang, Cavite para sa pansamantalang pangangalaga. Dahil po dito umabot na sa 26 na armas. Ang umano'y na isurrender matapos naman ng unang 20 baril na isinuko noong June 11. Kabuang na sa 117 daw hong mga baril na nakapangalan daw mismo kay De La Rosa ang saklaw ng revocation order ng Philippine National Police. Sa aming puwersang ininspeksyon ng Bureau of Customs, National Bureau of Investigation at Bureau of Internal Revenue ang abot sa 1.7 bilyong pisong halaga na nakumpiskang sigarilyo sa Tondo, Maynila. Isinagawa ang inspeksyon sa Carlos Gotong Lines Inc. Company sa Tondo, Maynila kung saan abot sa 20 container ang ininspeksyon. Mula mga kontrabando sa China at United Arab Emirates na ibinagsak sa Cebu at dinala sa nasabing pribadong shipping facilities. Abot naman sa halos 30,000 master cases ng iba't ibang brand na sigarilyo ang laman ng mga naturang container. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa rapidoho ng ating mga report mula sa Malacanang, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay pinapura daw po ang incentives package para po sa mga investor sa artificial intelligence at semiconductor. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Target ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming kumpanya sa artificial intelligence o AI at semiconductor industry para makalikha ng karagdagang trabaho sa bansa. Sinabi ito ni Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang mga proyekto at incentives na manghihikayat ng investment sa dalawang industriya. Ayon kay Recto, nais ng administrasyon na gamitin bilang puhunan ang malawak na karanasan ng bansa sa electronics at semiconductor manufacturing na bumubuo sa malaking bahagi ng exports ng bansa. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor, isang inisyatiba na nag-uugnay sa Subic, Clark, Metro Manila at Batangas para makahikayat ng mas maraming negosyo at pamumuhunan. Muli ring bubuhayin ang Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council para tumulong sa pagpapalawak ng industriya at pag-akit ng mga bagong investors. Samantala, ayon sa Bases Conversion and Development Authority, mahigit 50 kumpanya na ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa PAC Silica Project sa New Clark City na nakatakdang maging sentro ng AI infrastructure, semiconductor manufacturing, data centers at iba pang advanced technology industries sa Pilipinas. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maring Let Narciso. Samantala, ang oras muna natin, ganap ng 18 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon. Mga LGU at mga magulang dapat magsanib puwersa kontra karahasan sa mga eskwelahan ayon kay Senate President Win Gatchalian. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond Taas. Paring Raymond. Paring Romel, mahalaga ang pagtutulungan ng mga magulang at mga local government units para matugunan ang paglala ng problema sa karahasan sa mga eskwelahan sa bansa.
Ito ang deklarasyon ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Gatchalian, maaaring magtulungan ang mga magulang at LGU sa magitan ng Parent Effectiveness Service o PES program. Itinatag ang PES program sa ilalim ng Parent Effectiveness Service Program Act o Republic Act No. 11908 na siyang may akda. Sa ilalim ng batas, palalakasin ng PES program ang kaalaman at kakayahan ng mga magulang at parent substitute sa pagtugon sa kanilang mga responsibilidad, kabilang ang pangalaga at pagtataguyod ng mga karapatan ng mga bata at iba pa. Inatasan ng batas ang pagpapatupad ng PES program sa lahat ng lungsod at munisipalidad, habang inatasan ng Department of Social Welfare and Development na bumuo ng modules, kabilang yung mga may kinalaman sa child protection ng mga kabataan sa pang-abuso at pagkakaroon ng mabuting asal. Para naman kay Senador Erwin Tulfo na siya chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, panahon na upang lagyan ng pangil ang implementasyon ng Anti-Bullying Act. Nakapangingilabot na dati ay masasakit na salita lamang, physical na away at suicide ang resulta ng bullying. Ngunit ngayon ay humantong na sa pamamaril sa loob ng eskwelahan. Sabi ni Senador Erwin, huwag tayong pumayag na mahanay ang Pilipinas sa mga bansang talamak ang bullying at mass shooting. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lakay Raymond. Samantala naman, mas maigpit na patakaran para matiyak na ligtas sa mga eskwelahan. Ipinanawagan daw po ni House Speaker Faustino D. III. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, may pangailangan ng mapalakas sa mga patakaran para hindi na maulit ang trahedya gaya na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban. Mensahe ito ni House Speaker Faustino D. III kasabay ng paikiramay sa pamilya ng 3 namatay sa insidente ng pamamaril. Aminadong House Speaker na nakababahala ang mga krimen na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Ang naturang trahedya ay mensahe para sa pagtutulungan ng mga government institution, pamilya at mga eskwelahan para maprotektahan at matiyak ang seguridad ng bawat isa. Ang kay D, hindi sapat na alamin kung sino ang may kasalanan, kailangan din suriin kung ano-ano mga senyales ang hindi natin napapansin. Anya, kabilang dito kung papaano mas mapalalakas ang mga sistema na magbibigay ng proteksyon sa ating mga kabataan bago pa sila tuluyang maligaw sa landas ng karahasan. Ako si Milky Rigunan, hulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grade 9 na suspect sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, lulong sa larong Gore Box ayon sa PNP. Ibalita mo yan RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Lulong umano sa larong Gore Box, Ray at Romel, ang isa sa 2 grade 9 suspects sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, ito ang online game na pinaglalaroan ng 14 anyos na estudyanteng siya ring gumamit sa service firearm ng kanyang tiyahing pulis. Sa panayam ng reporter sa Camp Crame, inilarawan ni Capoy ang Gore Box bilang violenting platform na may barilan tulad ng unang kontrobersyal na larong Roblox. Pakinggan natin si General Capoy. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, ganong firearm. Medyo violent po yung laro. Sa iwalay na pahayag, hinimok ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. mga magulang at gurong bantayan ng online activities ng mga minor de edad. Makikita rin kasi umano sa social media post ng mga suspect na may warning signs na bago pa man nila gawin ang krimen. Samantala, sinabi naman ni Education Secretary Sonny Angara na nagkasundo sila ni General Nartates sa deployment ng mga pulis sa mga eskwelahan. Suportado rin daw ng mga nasa school community ang hakbang kahit dating bawal ang mga pulis sa mga eskwelahan na itinuturing ng mga zones of peace. Pakinggan natin, Secretary Angara. Papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na pulis, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi. Ang tinig ng DepEd Secretary. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa. Samantala naman,
Update mula kay Miss Giselle Ricafort, school shooting sa Tacloban City. Inimbestigan na rin daw po ng National Bureau of Investigation o NBI. Ibalita mo nga yan, RH15, Miss Giselle Ricafort. Giselle? Iniimbestigahan na rin ng National Bureau ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinamatay ng 3 individual. Kinumpirma sa Leader H News na NBI Director Atty. Melvin Matibag na kumikilos na yung bureau sa insidente ngayon. Lumalabas sa kaunang investigasyon ng mga kapulisan na 1 buwan pa lang pinagplanuhan ng 2 suspect na minor de edad yung pamamaril sa loob ng paaralan. Tinutukoy na rin yung posibleng pananagutan ng mga magulang o guardian ng 2 suspect na kapwa grade 9 students lamang. Nitong Lunes ng bulabugin ng walang hapos na pumamaril ng 2 minor ang 2 silid-aralan doon. Aabot sa 40 gasyon ng bala ang nakita ng mga investigador sa crime scene. Service firearm ng 1 pulis at ng 1 security agency ang ginamit sa krimen ng 2 minor de edad. Samantala, sitwasyon pa rin dito sa NBI, patuloy na kinukuhanan ng sanaysay pahayag ng NBI Homicide Division, si resigned Ateneo Coach Baldwin na dumating dito sa Bureau pasado 1:40 ng hapon. Ito si Giselle Ricafort para sa Teaser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Amerika, i-turn over na ang 4 na Ocean Aero Triton para sa pagpapaigting ng maritime domain awareness ng Pilipinas. Ibalita mo yan na RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss K. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, formal na itinurn over ng pamahalaan ng Amerika ang 4 na Ocean Aero Triton Autonomous Underwater and Surface Vehicles, so AUSV sa Armed Forces of the Philippines o AFP para sa pagpapaigting ng maritime domain awareness ng bansa. Ayon sa US Embassy Manila, ang mga AUSVs ay nagkakahalaga ng halos 754 million pesos o $13 million at pinakikita nito ang commitment ng Amerika sa US-Philippines Alliance upang isulong ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific at pagpapaigting ng kapasidad ng bansa sa detection at response sa maritime challenges at illegal maritime activities. Ang Triton AUSVs ay kayang magkolekta ng datos sa ibabaw at sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng isang resilient mesh network. Ayon sa impormasyong galing sa embahada, ang mga Triton ay solar-powered na kakayanin mag-operate ng hanggang 30 araw upang makatulong sa tinatawag nilang improved decision-making sa tactical at operational levels. Ayon kay US Embassy Charge d'Affaires Bridget Walker, sinasalamin ng 4 na Ocean Aero Triton AUSVs ang kinabukasan ng maritime security at ito ay ang capability, speed at reach. Dahil na rin sa laki at lawak ng maritime domain ng Indo-Pacific at dahil sa critical na papel nito sa iba't ibang aspeto, kaya ito pinag-aagawan o highly contested, mahalaga ang monitoring at ang agarang pagresponde sa mga maritime challenges tulad ng illegal fishing, gray zone activities, at mga banta sa freedom of navigation, dagdag ito ni Walker. Samantala, sinaksihan ni Walker kasama sina U.S. Embassy Senior Defense Official and Chief of the Joint U.S. Military Assistance Group Philippines, Colonel Daniel O., Philippine Fleet Commander Rear Admiral Joe Anthony Cabahong Orbe, at Philippine Navy Unmanned Surface Vessel Unit Acting Commander Lieutenant Commander Aldwin Pasicolan ang naturang handover ceremony sa Subic Bay sa Zambales. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen Oyong. Samantala naman, update mula kay Val Gonzales, 8 unit daw po ng 5-star bus company na naaksidente sa harap ng ospital sa Isabela. Abay, pinatawan daw po ng preventive suspension ng LTFRB. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ray, 30 araw na suspendido ang operasyon ng 8 unit ng 5-star bus company dahil sa aksidente sa Santiago City na kinamatay ng isang babaeng pedestrian noong Hunyo 11. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Digor Mendoza II, ito'y bahagi ng maigpit na pagpapatupad ng road safety rules sa kalsada sa buong bansa. Batay sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang driver ng bus habang binabaybayang National Highway, kaya't nabangga nitong babaeng pedestrian sa tapat mismo ng Santiago City Medical Center sa Isabela.
Bukod sa pedestrian na namatay, 2 pasahero din ng bus ang nasugatan matapos tumama rin ang sasakyan sa isang pickup na nasa kabilang lane. Sa inilabas na show cause order, pinagpapaliwanag ang operator kung bakit hindi dapat suspendihin o bawian ng kanilang Certificate of Public Convenience habang inutusan ding isailalim sa drug test ang lahat ng kanilang mga driver at ipa-inspeksyon ng 8 bus. Inatasan din ng kumpanya na isuko ang mga plaka ng mga suspendidong unit. Itinakda naman ang pagdinig sa July 7 upang tukuyin kung nakapagbigay na ng tulong ang operator sa pamilya ng nasawi at sa pagproseso ng insurance para naman sa mga nasugatan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. OFW na patungo sa Russia na biktima ng illegal recruitment sa FB at WhatsApp. Pasagip ng immigration. RH number 9, Miss Tina Nolasco. Tina. Matagumpay, Romel, matagumpay na nasagip ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport ang isang 46 anyos na Pilipino na biktima ng illegal recruitment patungong Russia. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, naharang ang pasaherong itinago sa alias na John noong June 20 bago ito makasakay ng eroplano patungong Hong Kong dahil sa mga nakitang anomalya sa kanilang mga deklarasyon at dokumento. Sa simula, nagpanggap ang biktima na isang turista na magbabakasyon lamang ng 5 araw sa Hong Kong sa tulong ng kanyang kaibigan. Pero mas masusing pag-uusisa ng BI, Immigration Protection and Border Enforcement Section, nabisto na transit point lamang ang Hong Kong at ang kanyang aktual na destinasyon ay sa Moscow, Russia. Natuklasan din na na-recruit ang biktima sa pamagitan ng Facebook at WhatsApp ng mga individual na nagpakilalang kinatawan ng isang staffing agency kung saan pinangakuan ng biktimang sasahod ng $2,700 o mahigit 100,000 na buwan ng sahod at magiging Russian citizenship din umano. Walang naipakitang overseas employment clearance o anumang kaukulang dokumento si alias John na nagpapatunay na dumaan siya sa legal na proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Bunso dito babala ni Commissioner Biado laban sa mga mapanlinlang na modus sa internet na mag-ingat ang publiko, lalo na ang mga Pilipinong naghahanap ng mas magandang buhay sa labas ng bansa. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Tina Nolasco. Samantala, ilang water consumer ng San Jose del Monte, Bulacan, abay nagsagawa daw sila ng flash rally, ha? Sa Las Piñas Hall of Justice. Abay, bakit nakarating sila ng Las Piñas? Ating alamin sa report ni RH27 Noche Cacas Noche. Lakay Ray at Romel, sumugod sa Las Piñas City Hall of Justice ang nasa 200 members ng Small Entrepreneur for Livelihood and Development Association o SELDA mula pa sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Kinilampag ng grupo na matapos umanong mabigong mahanap ang tanggapan ng prime water sa nakalistang address sa lungsod. Ayon sa grupo, dadalhin sana nila ang kanilang libo-libong reklamo na sa madalas na pagkawala ng tubig, mahinang water pressure, questionabling paniningil at mga usapin sa kalidad ng serbisyo. Sabi pa ng grupo, tinake over na ng San Jose del Monte City LGU, ngunit naghain ng reklamo ang prime water na sila dapat umano ang kilalanin ng korte. Narito si Jonathan Choa ng SELDA. Kami po ay mga ordinaryong mamamayan, pero ang alam po namin mula nung tinake over ng San Jose del Monte ang pangangasiwa ng serbisyo ng tubig at pinaalis yung prime water daw ang nagsampa ng kaso laban sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte para ipilit nila na sila pa rin ang dapat na magpatuloy na mag-manage po ng serbisyo ng tubig. Ang prime water at Pamana Water ay parehong iniuugnay sa business group ni Lucio Co. Una nang inireklamo ng mga residente ng San Jose del Monte City, Bulacan, ang hindi ligtas na tubig at pangit na serbisyo ng prime water. RH27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nagbebenta ng petrolyo na may halong tubig sa Navotas, aba, nasukol. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin.
sa mga Coronel dahil sa isang fake news isang isang kaguntaan na may halos na pagkag makarando service ng FNP sa dapat isosyo na po ng Sentro Campo. Isang consensus na mano ang tumanggap ng alkalde o mga kasama. Kaugnay ng umanubigan na bentahan ng mga portfolio ng barangay Tanta sa Nabutas. At may bentaya sa PNP informasyon at nagkagawa ka ng operasyon. Ito na hindi nagmadaling araw sa nasabing lugar. Aaktuhan at naaresto ang mga suspect habang sinasagawa umano ang kanilang aktibidad. Sinubukan pang suhulan ang suspect ang mga CIDG upang makaiwas sa pagka-aresto. Pero binahagi na CIDG sa Congressional Campo ng ipinibentang murang petrolyo ay may halong tubig na maaaring magdulot sa panon at pagkasira ng makina ng mga sasakyan at motorsiklo na gumagamit at bumibili nito. Dahil dito ay nagbabala ang congressman sa publiko na maging maingat sa pagbili ng murang petrolyo na walang kaugnay sa semento at pinagbumulan. Pinitang mababata sa kailangan matukoy at mapanagot umano mga tao na sa likod ng walang relasyon na matagal nang sinasagawa sa naturalisyon. Patuloy na ibisigan na siya hindi na yun ang presidente upang matukoy ang iba pang sangkot at tuloy ang maputol ang operasyon ng naturang illegal na aktibidad. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:36 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, malaga sa akin ng tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Ang niyo pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel para Fuertes. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Atin mo nang alamin ang update mula kay Edniel Barosa. Alikason daw po ng pananakit sa trainees sa loob ng Camp Kapinpin. Ito raw po iniimbestigahan na. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Barosa. Edniel. Ray at Romel, iniimbestigahan na ng Philippine Army ang aligasyon ng pananakit sa mga graduating trainee ng National Guards sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Zagala, kanilang papanagutin ang responsable sa insidente. Sa panayan ng DZRH News, ikinuwento ng isa sa mga biktimang ayaw munang magpapangalan na mismong instructor nila ang sangkot sa pambubugbog. Nalasing umano ang Army officer na may rangong staff sergeant sa kasagsagan ng kanilang fellowship kagabi. Naburyong ang instructor ng utusan silang pumorma para sa formation, ngunit hindi na sila makumpleto sapagkat nakainom na ang mga recruit. Dahil dito sa laysay ng biktima, pinagsisipa at pinagbabatukan ng inireklamo ang hindi bababastampong trainee. Ilan pa umano sa kanilang nagtamo ng injury sa rib at tagiliran. Pero dahil sa takot na mabalikan at maunsabi ang kanilang graduation bukas, Hunyo 23, nangangamba silang lumantad at magain ng formal complaint. Bukod kay Sagala, nangako na rin sa Philippine Army spokesperson Colonel Luis de Maala na hindi ito kukonsintihin ng hukbong katihan ng bansa. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ratchada Probinsya. Balita naman mula sa iba't ibang lalawigan, isa ang patay, isa ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo sa Hinubaan, Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH number 46, Rex Cantong. Rex! Patay ang isang 49 anyos na lalaki habang isa pa ang sugatan. Ang 21 anyos na estudyante matapos aksidenteng magkabanggaan ng dalawang motorsiklo sa Poroksay sa Barangay Poblasyon, Bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si alias Jesus, residente ng Sitio Puroy, Barangay San Rafael ng nasabing bayan at driver ng motorsiklo, habang sugatan naman si alias Rhodes, isang estudyante residente ng Purok 3, Barangay 1, Poblasyon ng nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Judices Catalogo, spokesperson ng Negros Occidental Provincial Police Office, nagkabanggaan ang motorsiklo ni Jesus at tinamaan itong si Jesus at dinala pa sa ospital, subalit binawian ito ng buhay. Ang motorsiklo na minamaniho ni Rhodes
na mula sa Barangay Bakuyangan patungong bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Rex Cantong. Samantala naman, isang bata raw po patay matapos maglaro ng bala. Ano ba naman yan, ha? Ng grenade launcher. Sus Mario Josep, hindi lang basta bala. Ay, sus po. Mga magulang dyan, ano ba ang ginagawa ninyo? Lagi na lang ba kayo social media? Tingnan nyo ba? Mga chikiting, ano ha? Aba, isa raw hong bata patay matapos maglaro ng bala ng grenade launcher o anto, RPG ba to? Baril sa may Arakan, Cotabato. Ating alamin sa report ni RH19, Jun Dimakutak. Jun! Lakay Romel, dead on the spot ang 10-year-old na batang lalaki pagkasugat ng dalawa pang bata na masabugan ng isang 40mm fragmentation grenade sa barangay Ganatan, Arakan, Cotabato Province. Ang namatay ay kinilalang si Mateo Jan Omiqued Lopez at ang dalawang sugatan ay sina John Mark Lopez at Juliana Camayudo. Sa impormasyon nakalat natin mga lakay kay Arakan Chief of Police Major Reynante Pascua, hawak ng namatay na bata ang fragmentation grenade na ipinukpok umano nito sa bato dahilan ng agarang pagsabog nito. Patuloy ang investigasyon ng Arakan PNP sa kung paanong napasaktan ng bata ang naturang fragmentation grenade at pinatawag na rin ng mga magulang nito at isnailalim na sa investigasyon sa kung paanong napasakamay ng bata itong naturang pampasabog. Yan ang ating update mula sa mainit at makulimlim na panahon sa Central Mindanao. RH19, Jun Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlo naman ang arestado sa 13.97 milyong pisong halaga ng shabu sa Iloilo. Jocelyn Maque ng Action Radyo Iloilo. Malaking epekto sa kampanya ng Police Regional Office 6 kontra iligal na droga ang pagkaaresto ng 3 high-value individual sa buy-bust operation sa Floorville Subdivision, Barangay Buray, Oton. Nasabat ng mga otoridad sa operasyon ang 22 malalaking plastic bag at 11 plastic sachet na may lamang suspected shabu. Ito ay may bigat na 2,055 grams at may standard drug price na 13,974,000 pesos. Ayon sa PRO6, nagmula sa concerned citizen ang impormasyon na sangkot sa illegal drugs ang mga suspect. Minanmana ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang galaw ng 3 hanggang sa inoperate. Nananawagan naman si PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa komunidad na patuloy na magbigay ng impormasyon dahil importante sa misyon ng pulisya na mapanatiling ligtas ang Western Visayas. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Maque. Samantala naman, halos 1 milyong pisong halaga daw po ng shabu nasamsam sa loob ng nakalipas na 24 oras ng Police Regional Office 11. Ating alamin sa report mula sa Action Radio Davao, Jun Soter. Jun! Nakapagtala ang Police Regional Office 11 o PR11 ng panibagong tagumpay sa kampanya kontra iligal na droga matapos makapagsagawa ng 7 magkakahiwalay na operasyon sa loob lamang ng 24 oras. Batay sa ulat ng PR11, mula alas 6 ng umaga ng Hunyo 22 hanggang alas 5:59 ng umaga Hunyo 23, umabot sa 9 na individual ang naresto sa serye ng anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa mga operasyon na kumpiska ng mga otoridad ang kabuuang 136.5 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price o SDP na umabot sa 928,200 ayon kay Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Regional Director ng PR11. Patuloy na pinaigting ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad sa rehiyon. Dagdag pa ng opisyal, mananatiling agresibo ang PR11 sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa masangkot sa iligal na droga bilang bahagi ng kanilang layuning mapanatiling ligtas at maayos ang Davao Region. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan ipinatupad ng PNP sa Northern Samar
dahil sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Ipinag-utos ng Northern Samar Police Provincial Office sa mga police units ng dalawigan ng Northern Samar na paigtingin palalo ang mga mobile patrols at kanilang security sa mga paaralan kasunod sa naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasawi ng 3 estudyante kung saan mga estudyante na minor de edad ang pangunahing suspect. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office na nakatakdang magsagawa ang PNP ng pagbibisita sa mga paaralan at nakatakda ang mga talakayan sa mga estudyante sa anti-bullying at maging ang recruitment ng CPP, NPA, NDF na layunin mapalawak pa ang kaalaman ng mga kabataan at maiwasan ang anumang pagkakasangkot sa krimen. Kinumpirma rin ng opisyal na mayroong nakatuka ng mga pulis sa mga paaralan dito sa lalawigan ng Northern Samar sa opening hanggang sa pagtatapos ng klase at ito ang mga nagsasagawa ng roving patrol. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapatrolya ay minsan nakakalusot din daw dahil sa dumadaan ang mga nagpaplano ng krimen sa ibang lugar na walang nakabantay na pulis. Kinausap kahapon ng mga pulis ang ilang mga school heads na maaaring i-report sa detailed police sa kanilang paaralan ang kaso ng mga bullying na nagaganap mismo sa loob o sa kanilang mga paaralan. Actually, may dami yung mga gumamas na pinapaigting yung security sa mga school. So, yung mga chief of police, dinastok namin na maging coordinate sa mga eskwelahan at paigtingin yung security nila. At saka yung mobile patrol. Nabisitahin yung mga school. And then, this coming PCR month, this coming July, kakaroon kami ng visitation sa mga school. So, nandun din yung anti-bullying, recruitment sa CPD, then, ano na lang namin yung security. Si Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Jane Bantayan. Samantala, isa namang lalaki pinagbabaril ng riding in tandem dyan po sa may sa lalawigan ng Batangas, sugatan. Report mula kay RH30, Eric Dastas. Eric. Bro Ray, Kuya Romel, 2 tama ng bala sa dibdib mula sa hindi pa mabatid na kalibre ng baril. Ang tinamo ng isang 37 anyos na si alias Bon matapos pagbabaril ng riding in tandem sa Sitio Tikbel, Barangay Balele, Tanawan City, Batangas. Ayon sa TCCPS, nakatanggap sila ng tawag mula sa security guard ng Tanawan Medical Center na may dinilang lalaki sa kanyang binabantayang ospital na duguan at biktima ng pamamaril kung saan agad silang nagtungo sa naturang ospital at nagsagawa ng masusing investigasyon. Base sa sinagawang investigasyon ng mga otoridad, nasa labas ng tahanan nito sa naturang lugar ang biktima nang biglang dumating ang riding in tandem at biglang pinalunan ng bala ang naturang biktima. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa pamamaril habang mabilis naman tumakas ang mga sospeka. Luna ng isang hindi naplakang motorsiklo na pawang nakasuot anya ng itim na helmet at itim na t-shirt. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang nasa likod ng naturang insidente. Samantala, isang lalaki naman ang natagpuang wala ng buhay sa Lipa Padre Garcia Bypass Road, Purok 1, Barangay San Francisco, Lipa City, Batangas. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakita ng grupo ng nagja-jogging sa naturang lugar ang biktima na nakilalang si alias Jeff, 41 anyos, residente sa Quezon City, na nakahando siya at tuguan at wala ng buhay sa pagsisiyasat ng soko. Sa katawan ng biktima ay nakataan ito ng 4 tama ng bala sa ulo mula sa 9mm na pistola. Nakarecover naman ang mga otoridad kaya pinangyanan ng insidente ng 4 na basyo ng 9mm na pistola na posibleng ginamit niya sa pagpatay sa naturang biktima. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad at sinisilip na rin ang kuha ng CCTV sa lugar na kung saan nakakatulong ito sa pagkakalanlaan ng mga salarin. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Eric Dastas. Samantala, cargo vessel bumalanda na naman sa Pio Duran Port sa Albay dahil sa lakas ng alon, biyahe ng mga pasahero na antala. RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Standby, Ruel Saldico. Samantala naman, isang arestado sa bypass operation sa may Pangasinan. Higit 100,000 pisong halaga daw po ng shabu na kumpiska. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy. Natimbog ang isang 31 anyos na lalaki na tubong anda na kasalukuyang naninirahan sa Bulinaw, Pangasinan matapos itong magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Batay sa ulat ni Bulinaw OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Paggaduan, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit katuwang ang PIDIG SOU1 sa Barangay Herminal ng nabanggit na bayan, kung saan isang nagpanggap na buyer at binenta ng suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 71.1 grams at may street drug price na 116,280 pesos. Agad itong inaresto. Nasamsam sa akusadong mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng akusado na nasa kustodiya ng Bulinaw Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristarquet, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Ruel Saldico. Ruel. Nagdulot ng pagkaantala sa operasyon ng Puderan Port sa Albay ang isang cargo vessel matapos bumalandra at sumadsad habang papalapit na sa landing ramp nitong madaling araw kanina. Batay sa paunang ulat, nagmula sa Masbate ang naturang barko ngunit tinangay ng malakas na alon at hangin na dulot ng bagyong Francisco. Kaya nawalan ito ng maayos na paglapit naman sa pantalan. Dahil sa insidente, nakaharang ngayon ang cargo vessel na sa bahagi ng daungan na ginagamit ng iba pang sasakyang pandagat dahilan upang maantala ang pagating at pag-alis ng mga barkong bumabiyahe sa pagitan naman ng Albay at Masbate. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manoy Roel Saldico. Samantala naman, construction worker tiklo sa bypass operation sa Baguio City. Report mula kay RH41, lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Kalaboso ang isang construction worker matapos magbenta ng ilegal na droga sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Philippe Street, Walhati, Barangay, Baguio City. Nasamsam ng pinagsanib na operatiba ng Baguio City Police Office at PIDEA Cordillera mula sa suspect na residente sa Lower QM Baguio City ang isang pakete na may lamang 1 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 6,800 peso. Nabawi rin ang 500 peso bill na ginamit na bypass money at 3 piraso ng 1,000 peso bills na boodle money. Harap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RS41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga PDL sa Bataan District Jail nabigyan ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng Karapatan Caravan. RH number 37, Dani Comilang. Dani. Matagumpay na naisagawa ang Karapatang Caravan follow-through activity sa Bataan District Jail Male Dormitory na naglalayong isulong ang karapatang pantaw at maghatid ng mahalagang serbisyo para sa mga person deprived of liberty PDL. Pinangunahan ito ng Central Luzon Human Rights Network, CLHRN, katuang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at organisasyon. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng legal consultation, serbisyong medical, counseling, enrollment assistance at gender equality, disability, and social inclusion session. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na palawakin ang akses ng PDL sa mga pangunahing serbisyo, suportahan ang kanilang rehabilitasyon at palakasin ang pagtutulungan ng mga ahensya sa pagsusulong ng karapatang pantao at maayos na integration sa lipunan. Dani Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Dani Kumilang.
Rapido, hataw, balita. Ay, salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong thank God it's Tuesday. Ngayon nga po ay June 23, 2026. Thank you sa ating mga nakagapay, Miss Elaine Napit. Maraming salamat din sa ating mga classmate. And of course kay Don Carlos, kay Josa, kay Wina, maging kay Jackie. Ayun. Ating mga kasamahan sa DZRH Radio, Television, Digital, maging sa Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3 ng hapon. RH! Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan o Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan.